Yes, hello everyone. Magandang araw. So, nandito na naman tayo sa garden ngayon. And yes, as you can see, ito yung view. Oh, nandun nga pala si Kobe. Uy, ayan, may tagyawa tayo sa gilid ng bibig ah. But anyway, guys, nandito nga tayo sa garden. And last time, nag-ani tayo or inani natin yung mga, muntik na akong mahulog sa bato. Inani natin yung mga mais natin. And yes, nasa bahay na. Kasalukuyang namin, pinapatuyo sa ilalim ng araw. Pero walang araw ngayon. Kaya nandun lang, nakabuyang-buyang. Yes. So, eto nga, ang mga natira ay yung mga lang, puno ng mais. And kailangan namin itong tanggalin bago kami magtanim uli ng panibagong batch ng mais. Ayan si Papa, pinagsabihan ako. Bakit ko nga daw kasi, pinagtutumba yung mga puno ng mais na pinag-anihan ko dati. Kasi, yun yung way of identifying na wala na yung bunga. Kasi nga, ako lang mag-isa yung nag-ani ng mga mais last time. Kaya, medyo nahihirapan akong tingnan kung saan ba yung naani ko na or natanggalan ko ng bunga. Kaya, ayun, binali ko or like, tinapakan ko. Ayan, nag-complain si Papa kasi doble daw yung trabaho niya. Marami nga pala kami ditong malunggay. Ayan, malunggay yan, mga puno ng malunggay. Ayan, hindi na namin nakukuha yan. Ayan, napakatayog yan. Yung kubi namin, andun, yan siya yung guard namin today. Yes, siya yung sumawa. Si Sophia kasi, kinulong namin dun sa kanyang mga baby. By the way, guys, dito nga pala, sa likod ko, yan yung mga puno ng guyabano. Yes, puno ng guyabano. Kasi dito kami dati nakatira. Like, sa likod nung niyog na yun. Wait, na yan. Puno ng niyog yan. Tapos, dyan dati yung bahay namin. And ito, backyard namin to. Ito na area na to. Sa likuran talaga to ng bahay namin. Kaya, nandyan yung mga puno ng guyabano. So, dyan kami madalas umaakyat ng kapatid ko. Yung nakababatang kapatid namin. Oo, nangunguha kami ng mga puno or mga bunga. Ano ba ang puno? Bunga ng guyabano para kainin namin. And, alam nyo ba guys, maraming beses rin akong nahulog dyan sa puno na yan. Ayan. Yan yung pinakaunang puno. One time, umakyat ako. Hindi ko napansin na may may namahay pala na pa yung tawag? Lampinig sa Bisaya. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa Filipino or sa Tagalog. Basta liliit siya. Tapos grabe yun mga gat. Oo. So yan. Pagkaakyat ko, nandun ako sa itaas ng puno. Nandun na. Nandun na banda. Yan. Dyan na banda Dyan na. May malaking sanga dyan. So, nasa itaas na ako. Tapos, paghawak ko nun sa pinakamalaking sanga, andun, nahawakan ko yung bahay ng mga na yun. Lampinig. Tas ayun, nagsiliparan sa buong katawan ko nga pala. Ayan, nakagat yung buong mukha ko. And, pagkababa ko, guys, agad-agad, yung itsura ko talaga namaga na, namaga. Wala. Tumatawa na lang ako kahit napakasakit. Pero okay lang. Pero naman siya. Like after 2 days, magiging okay naman. Kaya nga lang, kumbaga yung part kung saan naiwan yung mga, sa Bisaya, suyod. Oo. Yung nasa puwet ng mga ng mga nagkagat or nagsting sa akin. May iwan kasi yun sa balat mo. So, after 2 days, kumbaga nawala na yung maga-maga. Ang may iwan dun, pantal-pantal ng mga red, mga spots. Doon yun, sa banda na yun, yung mga spots na yun yung sting ng mga lampinig na maiiwan sa katawan mo. So hindi yun agad-agad nawawala. Minsan nga naiiwan yun ng talagang parang dark spots na parang later magiging na siya. Parang alam niyo yun, mole ba? Oo, mole. Parang birthmark, parang ganun. Oo. Yes. Kaya hindi ko makakalimutan tong area na to. Daming memories namin dito. And then ito, mga saging din sa likuran namin. Ito yung mga unang saging na tinanim ni Papa. So nandun yung bahay namin. So dito siya madalas nagtatanim ng mga saging. And napakalaking tulong nito sa amin kasi nag-aaral kami dati. Diyan nangunguha si Papa. Halimbawa, may mga saging na pwede na niyang tibain, bibenta namin.
Tapos yun, doon kumukuha ng allowance para sa, everyday fare namin sa pag-aaral. Kasi malayo yung namin dito paralan. Sobrang layo. Like, siguro hindi ko ma-estimate ilang kilometers. But, maraming beses kaming naglakad lang. From school to our house. Pagkatapos ng classes. So, minsan, or kadalasan, inaabot kami ng 1 hour sa paglalakad. So, malayo-layo talaga siya, guys. So, ayun. Pag medyo gipit sa pera, hindi kami nagko-commute. Kumbaga, nilalakad na lang namin. Marami naman kami. Hindi lang kami ng kapatid ko. May mga kaklase din kami na naglalakad lang. Yes. So, yun na nga, guys. So, yung dating pinagtirikan ng bahay namin dyan, na siya ngayon? Ginawang taniman ng mga kakao. Oo, so yun yung mga nakikita nyo doon. Mga kakao yan. Puno ng kakao yan. Kaso nga lang, hindi na inalagaan ng may-ari ng kakao. Anyway, pakita ko na lang sa inyo ngayon. As in, ang daming bunga. Daming hinog na, guys. Pero, tinry namin mag-open yan. Kaso nga lang, hindi maganda yung nasa loob. Ay! Okay, guys. May gagamba, guys. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita niyo. Ayan, oh. Yan, oh. Ayan, gumapang. Muntik ko nang mabangga yung buong supot niya. Sana katlak sa itsura. Buti na lang. Yun? Gagamba yun na ang daming sungay. Tinatawag namin iyong sungayan. Kasi nga, dami ang sungay. By the way, ito nga pala yung pinagtanunan ko dati ng ng petchay. So, ayan. Nandyan pa yung mga plots. Pero, nawala na yung mga petchay. Ang nangyari, kumapal na yung mga kamote na pinagtanim ni Papa dyan. Oo. So, eto na, guys. Malapit na tayo dito sa mga kakao. Pakita ko sa inyo. Ayan, nakikita nyo ba? Yan yung mga kakao. Ang daming bunga, guys. Ayan. Yan yung mga nangitim na. Ano na yan? Parang, kasi nga, hindi na kinuha or inani. Nabulok na or, hindi naman yan nabulok. Basta nangitim siya sa itaas ng puno. Ayan. Tapos yun, may mga hinog. Hindi nga pinukuha na yan ng may-ari. Kasi ang katwiran niya, wala naman daw, yung mga buto kumbaga nila na kailangan para gawing chocolate hindi, good. May mga insect kasi na kumakain ito. So, kahit hindi pa ito nahihinog, talagang sira na. Hindi mapapakinabangan. Oo, tapos doon, ayan, ang dami, guys. Ang dami dyan. Daanan namin yan palagi. Yung kabayo pala namin, nandun itinali ni Papa. Ayan, mga kakao yan. As you can see, that one. Yan din. Oo. Malaking taniman to So, dyan, banda. Dyan nakatirik banda yung namin, bahay dati. Nandyan pa nga yung mga bato na nilagay namin sa flooring. Oo. Ayan. Diba? Ang daming tanim. Sayang nga, guys, kasi sa pagkakaalam ko, ang kakao ay talaga namang mahal ata ang bilihan ngayon. Oo. Kasi ginagawa itong chocolate. Pero wala Mukhang hindi bet ng may-ari na i-harvest. Or baka siguro kasi alam niyang hindi matino or hindi good quality yung mga bunga. Kaya hindi na lang siya nag-aksaya ng time. Minsan, dumadaan ako dyan, tapos tinatry kong kumuha, kasi nga, pinapabayaan lang naman nila. Hindi naman nila ipinagdadamot yan. So, minsan, tinatry kong manguha ng bunga, tapos, bubuksan ko. Kaso, wala talaga. Hindi mo talaga mapapakinabangan. So, this is our garden again. Ayan. Hindi ko pa natapos tanggalin itong mga, sweet potato dito na banda. But, yung natin doon, guys, doon na area, doon ko itanim yung mga ating mani. And so far, guys, nagsilabasan na lahat yung mga niya. Nagsilabasan na lahat yung mga sprouts. And I'm so glad kasi so far, mukhang sa lahat ng area or like, alam mo, sa lahat ng butas,
kung saan ako naglagay ng buto, nagsilabasan naman dun ang mga so far. Ayan. Tapos ayan. Ayun. Tapos ayan. I'm so glad. And hopefully, hindi masyadong marami ang grabworm nakakain yan. Or hopefully, walang grabworm. Kasi, nung nagtatanim nga pala ako guys, ang dami kong nakitang maliliit na grabworm. Habang naghuhukay ako ng, alam niyo yun, butas. Pagtatamnan ko, halimbawa ito. Pagkabungkal ko ng lupa, may mga nakikita akong grabworm na maliliit. So, kailangan ko silang dispatchahin para yun na sila lumaki. Sana nga, hindi na nila kainin itong mga pananim natin. By the way guys, diba, nabanggit ko sa inyo last time na may tayo, tomato na tinanim, or pinatubo. So, konti lang yung na-transplant namin, or like, marami naman, pero marami rin ang namatay. Kukubi, dito pa naman. So, ito yung mga ilang puno na nag-survive. Si Kubi, sinundan naman niya ako. So, ito, konti lang guys. Nilagyan ni Papa yan ng pataba. Kasi nga, medyo mabato yung area na pinagtanim namin. Kasi ayaw rin namin niya siya. Ayaw din namin itanim dun sa may, alam yun, sa lower part. Kasi nga, madalas yung binabaha. Ayan. So, last time dun ako nagtanim ng mani. Pagka-harvest ko ng mani, tinamnan niya ng ayan, cassava. Yes. So, titingnan natin yung ng kapatid ko. Munggo. Kasi, diba, isa sa mga videos ko last time, nabanggit ko sa inyo na yung kapatid ko, nagtanim nga siya ng munggo. And, karamihan, ang dami-dami niyang nilagay sa bawat, So far, ito na guys. So, yung mga mani ng kapatid, So, yung mga munggo ng kapatid ko, so far ito na. Namumunga na guys. Hindi ganun ka-healthy. But may nakikita tayong mga bunga. Ang saya-saya niya nga pala guys. Last time umuwi siya. Chinek na ito. Sabi niya, Uy, may nakikita na akong bunga. O, diba? Kahit naman sino guys. Kahit naman sino siguro. Talagang natutuwa. Pag nakikita nyo yung mga tanim nyo ay namumunga na. Tapos, ayan, madami pa doon. Ang dami doon. Ang dami. Umabot pa siya doon. Ayan, doon. And ito rin guys, ito yung sili na tanim ni Papa. Diba? Ang daming bunga. Thank God. As you can see. Ang daming bunga guys. Ito may isang puno. Kubi! Ayan, tumba na po na nimo. Hala ka, bantay ka lamang. Pero, ito guys, ang dami sanang tinanim ni Papa na seedlings dito na area dati. Pero, hindi ganun karami ang nag-succeed or natuloy hanggang sa lumaki. Ito yung pinakauna, ata, or pinakamalaki. Kasi siya na yung may maraming bunga. As you can see, dito ko sa inyo. Ayan. Perfect to for tinola. Kasi, madalas kaming gumawa ng tinola. Yan. Sarap lagyan ito para maanghang-anghang. Yan, ito na guys. Ito yung mga munggo nga uli ng kapatid ko. Sabi niya, kasi umuwi siya ng New Year. Sabi niya, i-check niyo naman yung munggo ko. Baka hindi niyo matingnan. Nangahinog na pala. So, ito-check natin ito guys from time to time. Ayan. Madami pa dito. Pakita ko sa inyo. Kala namin hindi mamunga itong mga munggo niya guys. Kasi nga, diba, sa bawat butas ay ang dami niyang nalagay. Buti healthy naman yung dito. Lupa. Kaya ayan. Okay, nakita kong insect. Ayan nagla-loving. Nagpaparami. Sana naman hindi sila nangangain ng mga tanim natin. Yes. Siya nga pala guys. Last time dyan, yung papaya natin. Dyan ko nakita yung uwak. Dyan galing yung uwak na nakita kong lumipad, as in tangan-tangan niya sa kanyang
ano tawag yun? Sungo sa Bisaya. Yung ano ba niya? Bibig ba yun? Oo, dyan. Nanguha siya ng isang buong papaya. Tas, hindi ako makapaniwala guys na nakaya na yung ano, kagatin. Tapos lumipad siya. Medyo nahirapan nga siyang lumipad kasi mabigat yung isang buong papaya. Nakagat-kagat. But yan, hindi ko lang na video that time. Uy! In fairness guys, tingnan nyo ang pinya natin. Green na green. Ayan. Isa yan sa mga tanim ko. Buti na lang hindi ito mapayat. Yung iba kasi mga tanim ko sobrang payat eh. Tapos ayan. O yan. Ayun. Yung mapaya natin. Maliliit na yung mga bunga nila. Hindi tulad nung kasi simula pa lang nilang mumunga. Ang lalaki ng mga bunga nila. Like, ang lusog-lusog. Ito naman yung mga ano nila. Mga kasaba ni Papa. Diba? Ang bilis lumaki, ang lalaki ng mga puno niya. Kasi kasabayan lang to ng ating watermelon eh. Ayan. So, tinigil ko na nga pala yung watermelon ko kasi nagtampo yarn. Ganun talaga guys. Baka hindi talaga nababagay ang watermelon dito. So, yung unang area na hinarvest ko. Dito, hindi ko pa tinumba yung mga puno. Kaya hindi pa ano na dito sa Papa. Hindi pa siya nayamot. Before nga pala ako nag-harvest nito, tinry kung tanggalin muna yung mga damo. Hindi ko natapos guys. Kasi ang kapal dito na area ko. Dito natanggal ko. Ayan. So yan muna guys. Ating quick tour today sa garden. See you next video. Thank you so much. Bye bye.